Tayo po tayong lahat, magbigay tayo ng galang sa salita ng Diyos. Magandang gabi po sa bawat isa. Lahat ng handa na makinig ng salita ng Diyos, can you say amen? Psalms chapter 24, verse 3 to 4, ang sabi po ng Biblia, dito natin sisimulan, who can go up into the hill of the Lord? Sino makakakyat sa trono niya? Sino makakakyat doon sa kanyang pinaroroonan? Those who have pure heart. No? Sabihin nga natin, pure heart. Sabi dito, those who have clean hands and a pure heart. Kasunod, may kasunod po kasi yun na madalas hindi nababasa. Who had not lifted up his own soul into vanity or had been deceitful. Yun ang nakakalimutan po ng marami doon sa talata na iyon. Lagi ang kabisado ng maraming Kristiyano, ang nakakaakyat sa trono ng Diyos ay yung may malinis na kamay, malinis na puso. Pero ang sinabi, ang kasunod doon, yung hindi nagmataas, hindi nagkunwari, at hindi niloko maging sarili niya. Sino dito nagnanais ng presensya ng Diyos? Huwag nating nanaisin na tayo ang maitaas. Huwag nating nanaisin na pati sarili natin niloloko natin. Isang malaking kabagsakan sa isang Kristiyano ang magsabi na okay lang ako, pero ang katotohanan, wala ka na sa presensya ng Diyos. Lahat ng naniniwala dyan, can you say amen? Tonight, we're gonna study about pure heart. Can we say pure heart? Tayong lahat ay pumikit, manalangin po tayo. Lord, tonight we ask of your presence. For without it, we can do nothing. Wala kaming kayang gawin, Panginoon, kung wala ang iyong presensya. Sa gabing ito, ano man ang aming mga iniisip, ano man ang Lord, nasa aming mga damdamin, sa oras na ito, pawiin mo, tanggalin mo. Lord, magkaroon kami ng pusong mapagpakumbaba, tumatanggap ng iyong salita. Lord, nagpapakuri, kagaya ng prayer ng iyong lingkod, Panginoon, marinig ka lang namin, sapat na. At Lord, kung hindi ka lang din namin maririnig, sayang ang gabi na ito. Kaya Lord, kahit rebuke, marinig ka lang namin, gawin mo. Gawin mo ngayong gabi. Salamat, Panginoon, dahil alam namin sa iyong presensya ay may pagpapala. Sa iyong presensya ay may pagbabago. Sa iyong presensya ay may kaayusan, may kagalakan. Kaya naman, Panginoon, dalangin namin, itago mo ko sa iyong likuran. At Lord, lahat kami na pumasok sa lugar na ito, ano man ang aming katayuan, Lord, malungkot man, may pangangailangan man, may sakit karamdaman, babaguhin mo ang sitwasyon ng aming buhay. At Lord, lalabas kami sa lugar na ito, higit ka naming minamahal at pinagtagumpay mo na. Salamat, Panginoon, maluwalhati at maitas ka sa pangalan ni Jesus. Everybody say, amen and amen. Bago ka umupo, kumamay ka ng 3 tao at sabihin mo, babaguhin tayo ng Diyos. Amen and amen. Magandang gabi po ulit sa bawat isa. Lahat ng handa na makinig na salita ng Diyos, can you say amen? Alam niyo po, gusto ko lang i-share sa atin na these days are very evil. No? Isa po sa malaking problema sa maraming churches sa buong mundo ngayon ay yung panlilinlang. There are too many fake news, fake Christians. They are very, if you are into social media, if you are into the news, you could see so many things that are not real. Maraming hindi totoo na napapakita ngayon at napakadaling maniwala ng maraming tao. Ang daming tao nalilinlang, naluloko. Isa lang dahilan bakit naluloko ang tao. Isa lang ang dahilan ba't naluloko ang tao dahil hindi nila nakita yung totoo. Napakadaling malinlang, napakadaling madaya kapag hindi mo pa nakikita yung totoo. Kaya maraming tao, hello? Kaya po maraming tao pumupunta ng church at okay lang sa kanila lalabas na parehas pa din, hindi na bago ang buhay. Bakit? Akala nila yun ang katotohanan at yun lang ang dapat nilang ginagawa. Okay lang mag-church na, okay na yun. Hello? Gusto ko po magkaroon tayo ng isang pusong tapat sa Diyos. Gusto ko pong malaman natin na maraming tao wala ng discernment sa panahon na ito. Wala ng discernment. What is discernment?
knowing what is the truth beyond our capabilities. Malaman ang katotohanan higit sa kakayanan natin. Bakit? Ang discernment ay binibigay ng Diyos. Isang kaalaman, isang wisdom. Ang problema, maraming tao nadadaya, salita pa lang, nalilinlang na. Totoo ba yon? Totoo iyon. Hindi mo naman talaga tunay na alam yung katayuan dahil may narinig ka, yun ang pinaniniwalaan. Amen? Parang wala akong kausap, parang nananahimik ang lahat. Sabi po ng Biblia sa Philippians chapter 1 verse 9, and this is my prayer, that your love may abound more and more. Na ano daw? Ang pag-ibig sa iyo'y sumagana. Higit pa sa dati. More in knowledge. Saan daw? Ang pag-ibig mo sa kaalaman ng katotohanan at discernment, deep insight. Walang ibang pinalangin, sabi ni Paul sa mga taga-Pilipos, no? Ang dalangin ko sa inyo ay magkaroon kayo ng higit na kaalaman at ano daw? Malalim na pagkaunawa. Anong kinalaman lahat ng yan sa pure heart? Anong kinalaman niya sa purity, pastor? Napakahirap maging purified kapag ang standard mo mali. Pag ang tubig kanal malinis na sa iyo, yun ang standard ng malinis. Parang wala akong kausap talaga. Pag ang amoy ng basura mabango sa iyo, yun ang magiging standard mo. Normal lang yan, okay lang yan sa amin. Hello? Kapag hindi mo alam ang katotohanan, ang daming lamok, okay lang yan, normal sa amin yan, maraming lamok. Hindi yun ang standard, hindi yun ang katotohanan. Nagets ninyo? Kaya nagkakalamok anong dahilan? Marumi. May tambak na, tubig na hindi na linis. Maraming tao, hindi ko nga alam bakit bigla na lang dumami ang lamok eh. Dahil hindi alam yung katotohanan. Kaya walang tamang standard. Kaya mali ang kanilang pinaniniwalaan. Kaya hindi nagkakaroon ng tamang kalalagayan ng puso. Ano pala dapat ang tamang kalalagayan ng puso? At bago tayo pumunta doon, sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 1 to the following verses, magbabasa tayo, okay lang ba yun? Ito po ang sabi ng Biblia. In the last days, remember that there will be difficult times. People will be selfish, greedy, boastful, and conceited. They will be insulting, disobedient to their parents, ungrateful, irreligious. They will be unkind, merciless, slanderers, violent, and fierce. They will hate the good. They will be treacherous, reckless, and swollen with pride. They will love pleasure rather than lovers of God. Ito ang pinaka-importante at gusto ko marinig nyo. Sabi doon, binalandra ni Paul ang lahat ng pwedeng mangyari sa huling panahon. At ito'y common ngayon. Ang tao daw sa huling panahon, wala nang pag-ibig sa Diyos, mayabang, palalo, ganid, no? Mapanirang puri, makasarili, hindi nagmamahal sa katotohanan. Verse 5, ang sabi ng verse 5, having the appearance of godliness, but denying its power. Ang sabi doon, may itsura at anyong parang mabait, matino, parang Kristiyano. Pero wala ang katunayan ng patotoo ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Ano ibig sabihin? According sa salita ng ating Daddy Bishop, you could act like a Christian, sing like a Christian, dance like a Christian, walk and talk like a Christian. But Christianity is a lifestyle.
Hindi porke araw-araw ka sa loob ng church, hindi porke marami kang ministry, hindi porke leader ka, nakakapagsalita ka na, Kristiyano ka na nga totoo. Hello? Sino naniniwala sa ganon? Totoo po yun, kasi hindi porke araw-araw ka tumambay sa garahe nyo, kotse ka na. Tama? Porke ba araw-araw ka tumambay sa garahe nyo, kotse na ako. Hindi naman. Ganun din naman, hindi porke araw-araw ka, marami kang ministeryo, marami kang ginagawa, kalapit mo sila pastor, dikit ka sa mga leaders, marami kang ministry, magaling ka mag-preach. Christian ka na nga. Bakit? Ang sabi mismo ng verse 5, having the appearance. Merong anyong parang totoong Kristiyano, pero wala ang kapangyarihan sa kanila. Alam nyo ba, naniniwala po ako na isang Kristiyano hindi offensive sa lahat. Naalala ko yung tinuro ni Pastor Amin. Ang sabi niya, kalokohan na ayos ka sa Diyos, pero hindi ka ayos sa kapwa mo. Huwag mong sasabihin na ayos ka sa Diyos, pero ang pamilya mo galit sa iyo. Wala kang maluloko. Tandang-tanda ko yun. Kasi nung narinig ko yun, tumutugtog ako, kumakanta ako, pero nagtatampo ako sa tatay ko. Kaya sabi ko, nung narinig ko yung preaching na yun, magsusorry ako. Magpapakatotoong Kristiyano ako. At ang problema, andyan pa ba po tayo? Okay lang po ba yung sinishare ni Pastor? Wala tayong standard na. Hello? Wala na yung standard ng tunay na Kristiyano. Wala na yung standard ng totoong may pagpapakumbaba. Sabihin mo nga sa akin, ba't ganun ka? Ayaw masabi, oh. Baka mamaya, balbulyawan. Hello? Lahat nga na nakakasunod sa lahat ng sinasabi ni Pastor sa kanyang preaching, pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Isipin mo yon. Ang daming sinabi ni Paul na pwedeng hindi maging ikaw. 12 yun. Apakadami. Ang dami ng sinabi ni Paul na ugali, espiritu ng mga tao sa huling panahon. Hindi dito naniwala na sa huling panahon na tayo. Anytime World War III can begin. Naniniwala ba tayo doon? Anong laban natin? Wala man tayong malakas na mga armas, ang Pilipinas. Ang meron tayo dito, baha at saka mga manananggal. Engkanto, barang, tikbalang. Yun ang mga panlaban ng Pilipinas eh. Nakakatawa. No? Pero wala tayong laban pagka nagsiklab ang World War III. Yun ang katotohanan. Unless Kristiyano ka, natiyak kang langit pupunta. Hello? Ang hirap maglingkod sa Diyos na alam mong hindi pure ang heart mo sa paglilingkod. Ang hirap. Sabi mo sa kata mo, totoo mahirap. Tignan mo sa mata, sabi mo, danas ko yan. Hello? Isipin mo ang dami nung sinabi ni Paul na magiging ugali, espiritu ng tiga last days. At tayo yon tiga last days. Sa lahat ng yon, inangkin natin lahat. Ang tindi ng mga Kristiyano ngayon, lahat yun inangkin. Kahit isa sa nine fruits of the Holy Spirit, wala ka. Pero yun nilahat mo. Siyam na lang yung fruits of the Holy Spirit, wala ka pa kahit isa. Ang tindi mo naman. Pero yung lahat na sinabi ni Paul, na warning sa huling panahon, inangkin mo lahat. Makasarili. Parang nagagalit kayo ngayon. Kung hindi totoo sa buhay mo, praise God. Kung totoo, ang sabi lang ni Mami lagi, hanggat may pagkakataon naririnig mo ang salita ng Diyos, may pagkakataon magbago. Kaya kung masakit, praise God, kinakausap ka pa ng Diyos.
Hindi po kami nagpe-preach, hindi po kami gumagawa ng sermon, hindi po kami gumagawa ng kahit ano para pasakitan ng isang tao. Anong kwenta nun? Nangangaral kami according sa gusto ng Diyos. Kaya naman ngayong gabing ito, gusto ko po kayong hamunin. Magkaroon tayo ng tamang standard ng paglilingkod. Ano yun? Hindi po naiiwasan magkamali. At ang katotohanan, lahat tayo makasalanan, sabi ng Romans 3:23. Pero kagaya ni David, kahit na anong mali niya, ang tawag sa kanya ng Diyos, a man after my own heart. Isang taong kapuso ng Diyos. Bakit? Alam niya kasi yung tama. At ang problema sa maraming tao, hindi alam yung tama. Hello? Isipin nyo pag may nangaral, pag may tumayo, pag may ginawa, pag may napansin, merong mga dapat mapapurihan o dapat may gawin, lagi ang ginagawa ng maraming tao sa panahon ngayon, comparison. Ikukumpara. Alam mo, nung dati kami, hello? Pero alam nyo doon nagsisimula lahat ng siraan? Kasi kumpara ka ng kumpara, ba't kinukumpara mo isang tao o yung mga bagay na nangyari noon doon sa mga tao ngayon o sa mga bagay ngayon? Obvious ba hindi sila isa? O bakit ko sinasabi ito? Para ang standard natin, hindi yung tao noon, hindi yung tao ngayon, kundi ang Diyos. Comparison is the sickness or disease that is caused by insecurity. Ay, ulitin ko po. Ang pagkukumpara ay isang sakit o karamdaman na dinudulot ng hindi alam kung sino siya. Yan. Kung alam mo kung sino ka, hindi mo kailangan pangit ng paglilingkod niya. Dapat ganyan yan eh. Hindi ako naniwala sinasabi ng preacher. Hello? Naintindihan po ba natin lahat? Tingnan nyo ang sabi dito po, may anyong Kristiyano pero wala ang kapangyarihan ng Diyos. Para pala mapatunayan, hanapin mo yung may kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po, walang ibang tinuro ang ating daddy mula nung siya'y nabubuhay, anointing. That separates the yoke. This world at ng tunay na Kristiyano. Gusto mo po bang maging totoong Kristiyano? Gusto mo ba magkaroon ng standard ng pagiging Kristiyano? Simple lang. Huwag kang maghanap doon sa iba. Tignan mo lagi ang sarili mo. At ang kumparahan mo, Diyos. Hanapin mo si Jesus sa lahat ng oras, panahon. Amen? Lagi natin ginajustify yung sarili natin. Buti naman ako, nag-church nga ako. Si ano nga, wala eh. Nagsisiraan. Nagpapagalingan. Hello? Ang hirap maglingkod. Alam niyo, magiging mahirap lang at gusto ko pong marinig niyo ito. Magiging mahirap lang maglingkod kapag naglilingkod ka para sa sarili mo. Kung ang paglilingkod mo para ikaw ang magaling, mataas, ikaw ang leader dahil sa'yo, babagsak ka lang. Nakakapagod maglingkod. Pero kung ang gusto mo lang maluwalhati ang Diyos, masarap maglingkod. Hindi ba ang sarap pumunta ng church? Nakikinig pa po ba kayo? Yung wala kang self-agenda, na kapag dating mo doon, hello? Pagdating mo sa church, excited ka makita yung kapatid mo, kang malungkot si kapatid, pag-pray ko nga. Dahil wala kang self-agenda, hindi mo kailangan magpanggap. Yan tuloy, damay lahat. Dahil nagpapanggap ka, kaya kapag nakita mo yung kinainisan mo, lahat sila damay. Kayong mga hindi nagbabayad. Kahit isa lang gusto niya kausapin. Kausap ko po ba dito mga manggagawa ng church? Amen? Pakikalabit yung katabi mo, sabi mo, naintindihan mo pa ba?
Tingnan natin ha. Sabi doon, kung meron man, kailangan malaman natin yung katotohanan. Sabi ng Philippians chapter 1 verse 9, ano daw, magkaroon ka ng deep discernment. May gumong. Parang sinabi niya, tama, tong. Sakto eh, pagkasabi ko na magkaroon ka ng deep discernment, correct. Imagine that, sa Galatians chapter 5, siyam lang yung nire-require para magkaroon tayo. Ano yun? Ano yung mga hinihingi ng Diyos? Sa Galatians chapter 5. Ito basahin ko lang ng mabilis. Love, joy, peace. Forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yun lang yung hinihingi. Ibig sabihin, pag yun ay nasa iyo, hindi natin alam mo, fruits yun, bunga yun, dapat meron ka nun. Hindi yun yung, hindi po ako binigyan ng Diyos ng ganun. Hindi. Hindi ko po talaga siya mapatawad hanggang ngayon. Meron dyan nakalagay Meron pagpapatawad Hindi ko po siya mamahal-mahal kahit ano mangyari. Meron dyan love Ano yun? Kapag wala ka nun, bunga ng banal na spirito yun, ibig sabihin, ang banal na spirito ng Diyos, kayo magtapos, basic naman, wala sa'yo. Huwag mo hanapin sa mangga ang mansanas. Kaya kung sinabi ng Diyos, ang bunga ng banal na spirito ay ang mga yan, makita sa atin. Hello? Ang hirap maglingkod kapag hindi pure yung paglilingkod natin. Kaso walang makitang kahit anong ganyan dahil walang standard. Kaya baguhin natin ngayon. Sabi mo sa katabi mo, hahanapin mo yan one day. Makikita mo sa akin. Parang walang gustong magkaroon ng mga yan. Maging standard ka ng iba. Hello? Sabihin mo nga sa katabi mo, magiging standard ka ng iba. Noong nagkasala si David, ang sabi ni David sa Psalms chapter 52, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Noong nagkasala siya, at yung context po na yun, kasi nagkasala siya, dahil may pinapatay siya para makuha lang si Bathsheba. Ano yung ibig sabihin nun? Isang malaking kasalanan at papatay ng puso mo sa paglilingkod kapag yung hindi naman sa'yo, gusto mo iyo. Simple lang, hindi ka naman dyan nilagay ng Diyos, gusto mo ikaw ang naitataas. Ang hirap nun. Hello? Kaya humingi siya ng tawad. Alam nyo, nawala sa kanya, kaya pala nawawala ang kagalakan ng paglilingkod. Sabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Anong dahilan bakit nawala sa kanya? Kasi inangkin niya yung hindi kanya. Kapag hindi pinagagawa sa atin ng Diyos, huwag mong gawin, mawawala yung kagalakan mo. Hello? Lahat po na nakakaintindi, huwag niyong pahirapan. Pag may pinagagawa naman sa iyo ang Diyos, gawin mo. At yung ayaw ng paggawa ng Diyos sa iyo, ikapapagod mo lang. Ikalulungkot mo lang. Hello? Gusto ko po maintindihan natin ngayong gabing ito. No? Na lahat ng ating ginagawa sa paglilingkod natin, tinitest ng Diyos. At makikita kung pure ba ito o hindi. Sabi ng una natin binasang verse, no? Who can ascend to the hill of the Lord? Those with clean hands and a pure heart. Paano ako magiging pure heart? Through testing and trials ng Diyos. Dadating talaga mga pagsubok.
Dadating talaga yung mga yan. Pero maging pure pa din tayo. Mainis ka, malulungkot ka, parang hindi mo kakayanin, parang gusto mo umayaw, magpatuloy, magpaayos. Ulitin ko po at ang aking sinasample kanina pa, maraming mapagpanggap na sa loob ng church. Kaya kapag nakikita nila, imbis nakagalakan nila yung home church nila, burden. Dumating na po ba sa punto ng buhay ninyo at gusto ko maging magkaroon tayo ng open heart ngayon. Dumating na ba sa punto ng buhay ninyo na tuwing uuwi ka ng bahay, parang ayoko na umuwi dito? Ba't pa ako uuwi? Nakakalungkot. Hindi ko natahanan to. Ang tanong ko lang po, simple lang. Nagbago ba yung mga tao sa loob? Iba na ba sila? Nagbago ba yung lokasyon ng bahay na yon? Diba hindi naman? Sila pa rin. So kung may nagbago, walang kinalaman sa lahat. Sa atin at madalas, nangyayari po yan at naranasan ko yan. Nung ako'y kabataan, ayoko na umuwi. Alam niyo, simple lang kasi nagkaroon ako ng rebellious heart. Aminin man natin o hindi. And I pray, I speak into your spirit right now. Nagkaroon ng rebellious spirit. Kaya ano? Ano yung rebellious spirit? Ano ba yun? Nagsisimula ka mag-compare. Di ba sa bahay ganun? Ewan ko po kung naranasan ko, isi-share ko sa inyo. Bakit lagi sila? Nagsimula po ko sa ganitong tanong. Bakit lagi sila kasama nila, mami? Ba't ako laging iwan? Di yata ako mahal? Nagkakaroon ng comparison? Hello? Ba't laging ako iwan? Ba't parang ako laging kawawa? Ba't parang nagkaroon ng insecurity? Nakalimutan ko sino ko. And I pray na intindihan po ninyo ang lahat na sinasabi ni Pastor ngayon. Until I realize, hindi naman nagbago yung mga magulang ko. Mula nung ako'y pinanganak, sila pa rin yun. Hindi naman nagbago yung bahay, sila pa rin yun. Uwit-uwi pa rin ako doon, bahay ko pa rin yun. Sino ang problema sa marami kaya hindi nila maranasan ang pagiging pamilya sa loob ng JTG? Kasi nagkakaroon ka either ng rebellious heart or insecurity. So kailangan namin lahat mag-adjust para sa'yo? Parang pahina ng pahina ang amen. Di ako nakamayan eh. Nasita ako dahil hindi ako nakapag-opening o parang naano ako dun sa mga pledges. Hello? Lahat mag-a-adjust for you? Grabe naman. Hindi nagbago ang lahat. Hello? May mali lang sa puso natin. Kasunod na salita niya, restore unto me the joy of my salvation. May kasunod po, and renew a right spirit. Ano daw? Renew a right spirit. Hindi na ayos ang spirito. Kaya ang hirap maglingkod. Kasi bakit? Nawala na yung purity na simula at laging pinapatotoo ng mga leaders natin at mga pastor natin to, na nung nagsisimula ka maglingkod kay Lord, walang pipigil sa inyo. You don't care ano yung nangyayari sa leadership, wala kang pakialam nun eh. Basta nandun ako sa church. Sasayaw ako, kakanta ako, tutugtog ako, masaya ako, uwi ako, makikipag... At tinuturing kong pamilya lahat. Lagi ko pa rin po itong pinapatotoo hanggang ngayon, yung patotoo ng ating Pastora Ronnie, nung kinuha yung mami niya, yung mama niya. Kinabukasan, pagtapos nun, nagsumayaw kay Lord. Hello? Antindi nun. Naintindihan natin?
Ang hirap gawin kaya nun. Kakawala lang ng mama niya, Pastora Ronnie. Kinabukasan, sabi niya, sasayaw pa rin po ako. Kasama ko po siya, sumasayaw din po ako nung time na yun, nagpa-flag ako eh. Nagugulat kami lahat, nandito ka. Kahahapon lang, binubuhat si mama mo. Alam niyo anong meron doon? Wala kasi siyang pakialam sa lahat ng kwentuhan. Wala kasi siyang insecurity, baka kaawaan nila ako. Wala. Ano lang? Purity in God. Purity in service. Purity sa paglilingkod sa Diyos. Wala, basta mahal ko si Lord, yun na yun. Ang problema sa marami, andun kasi si ano, kaya hindi ako makapaglingkod. Woo! Hello! Kasi nag-iba si ano eh, parang iba na yata si... Walang kinalaman lahat. Ikaw, yung puso natin. Nag-iba kasi yung location ko, iba na kasi yung ginagawa ko ngayon. Walang kinalaman lahat. Iisa pa rin ang Diyos, JTG pa rin to, pamilya mo pa rin to, dito ino-honor pa rin si God, nagmamahalan pa rin. Kaya hindi mali ang lahat. Ano nang nagkakamali? Tayo. Nawala na yung purity sa paglilingkod. Kaya ang sinabi ng Proverbs chapter 17, verse 3. Ano sabi? Sinusubok ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. Kagaya ng pagsubok ng ginto't pilak sa apoy. Uulitin ko po, hindi ka dadaan sa lahat ng apoy ng buhay para patahin ka lang. Kundi lahat yan pinagdadaanan para subukin ka. Hello? Kaya kung nawawala na, baka natutupok na dahil hindi pure. Kaya kapag nawawala na yung gana at yung kagalakan mo sa pag-church, hindi mo na makita yung joy ng yung paglilingkod, baka nauubos na kasi hindi totoo sa umpisa pa lang. May kausap pa po ba ako? And I say this, one day, malapit na ito. Lahat tayo magsasama-sama sa isang lugar, kasama ng 1,000 tao. Walang ibang hinahangad, purihin ng Panginoon, parangalan siya, walang self-agenda. Doesn't matter who will stand. I don't say wala nang honoring. Hindi ko sinasabi pong wala nang pag-honor. Hindi ko sinasabing wala nang respect, walang perceiving. Hindi. Ang sinasabi ko lahat tayo, iisa, basta mapapurihan ng Panginoon. Basta siya maitaas. Aminin man natin o hindi ngayong gabi. Marami sa atin nasaktan sa maling dahilan. Marami sa atin tumigil sa paglilingkod na wala yung joy ng paglilingkod sa maling dahilan. Tinignan mo yung salita ng isang leader mo. Baguhin nga natin. Okay lang baguhin natin? Let me rephrase. Kaya maraming hindi na naglilingkod kasi mali yung pananalita natin. Kaya maraming wala na sa church. Kasi mali tayo magpakita ng standard. May kikwento po ako sa inyo. One day, may isang milyonaryo naka-Ferrari bumaba ng kotse. Sabi niya, dati ako tiga dito. Sa squatter na lugar na ito, tiga dito ako dati. Naka-Ferrari, milyonaryo, madamit na maganda, mamahalin ng mga damit. Lumapit yung magbabalot sa kanya. Isang Christian na magbabalot. Sabi niya, Kuya, lahat ng yan nawawala. Pero alam mo hindi nawawala, si Lord. Amen. Totoo yun. Naintindihan niyo ba? Sabi ngayon nung mayaman, so ano bang gusto mong sabihin? Natapong ko lahat ng hindi. Yeah.
tanggapin mo si Lord para magkaroon ka ng tunay na yaman. Alam niyo ang sagot sa kanya ng mayaman? Kung magiging kagaya mo lang din ako, ayoko na maging Kristiyano. At ganoon na nagiging standard ng marami. Hindi ko sinabing masama magkaroon ng hanapbuhay na pagbabalot. Hindi po. Pero nawa, nakita niyo yung analogy. Hello? Marami sa atin nakasakit ng kapwa natin dahil hindi pure ang paglilingkod natin sa Diyos. Lahat nga na nasaktan say amen. Lahat ng munti ka nang umalis dahil sa ganung mga pagkakataon say amen. Problema, lahat ng mga nasaktan, umaamin. Ayusin niya natin. Lahat na nakasakit ayaw humingi ng sorry kay Lord. Wala nang umamen. Uulitin ko, nakikita ni Lord. Lahat na nasasaktan, ang daling umamen, di ba? Pero lahat na nakasakit, di magbago. Tapos nagagalit. Kaya ang sasabihin ng mga nasasaktan, kung yan ang standard ng paglilingkod, ayoko na maglingkod. Hahanap ako ng iba. Marami tayong mga kapatiran. Totoo to. Na sana kasama pa natin maglingkod kung pure lang yung paglilingkod natin. Whether you believe it or not, whether you say amen or not, isa lang ang kailangan natin mangyari. Ito lang po ang challenge ko ngayong gabing ito. Magkaroon tayo ng pusong tapat at tama sa harap ng Diyos. Yung nagkwekwentuhan dyan sa taas. Shh. Hello? Huwag niyo pong titignan ng mga pastor ninyo, nagkakasala kami. Nagkukulang kami. Nagkakamali kami. Huwag tayong magtinginan. Matitisod tayo, mauubos tayo. Tignan natin ang Diyos. Bakit? Siya lang ang pure. Gaano siya ka-pure? Wala siyang kasalanan, hinain siya para sa atin. The question is, meron ba ditong gusto maglingkod ng pure heart kay Lord? Meron ba dito mga tao na magsasabi, Lord, kung nakasakit ako ng iba, baguhin mo ko. Lord, kung nagkaroon ako ng rebellious heart, hindi naging right yung spirit ko, baguhin mo ko. Lord, kung nagkaroon ako insecurity, kung may mga na-offend ako, Lord, I'm sorry. Lord, I want to reach them back. This is my prayer. If we're gonna serve God with pure heart, ganito lamang po, tuwing may nawawala, iniiyak nyo kay Lord. Ang sarap maglingkod sama-sama, no? Kasama ang pamilya natin, asawa natin, anak natin. Dahil mahal nila si Lord at tayo nagiging standard ng purity nila. Hello? Maglingkod tayo sama-sama na isang goal, purihin ng Panginoon. Siya maparangalan. Amen po ba? Palakpakan nga natin malakas ng Panginoon. Last verse. Hindi po ako matagal mag-share. Last verse. Ito ang sabi ng Psalms chapter 51 verse 10 to 12. Create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me. Hindi lang pala pwede yung dati mo pa ring espiritu. Kailangan bago na. Hingi tayo ng bagong espiritu kay Lord. Kasi yung espiritu dati, lupaypay, bagsak, nasaktan, ayaw na. Pero kung hingi ka, Lord, bigyan mo ko new, right spirit, bago.
isa pang pagkakataon, itayo mo ulit ako. Hello? Amen? Tonight, I challenge each and every one. Isa lamang po. Challenge natin, maglingkod tayo with a pure heart. Kung wala mang standard sa iba, si Jesus ang titignan nating standard, pero dumating tayo sa punto, may nakikita sa iyo na sasabihin ng ibang tao, gusto ko maging kagaya niya. Nakita ko paano niya ako inabot, nakita ko paano siya nagmahal, nakita ko wala siyang self-agenda, nakita ko walang insecurity, walang rebellious heart, nakita ko paano siya maglingkod. Kanina may nagpapatotoo ang ating kapatid. No? I don't know, 15 years. Tama? Tama ba? 15 years po? 20? Ang tindi, no? 20 years. Meron po akong member sa Kabuyaw. Meron tayong kapatiran doon. Tuwing nagpapapray siya, isa ang prayer niya. Magkabalikan po yung tatat nanay ko. At ang tatay niya may family na, nanay niya may family na rin iba. Alam niyo po, ang lagi ko sinasabi sa kanya, nak, yung will ni Lord mangyayari. Yung will ni Lord mangyayari. Yung will ni Lord mangyayari. At lagi kong comforting word sa kanya, makinig po kayo mabuti. At kung hindi man sila ibalik ni Lord, maging masaya ka saan sila nilagay ni Lord. Parang tama, no? Kanina nakaupo ako dyan, nirebuke ako ni Lord. Kita mo yan, kaya kong gawin yan, no? But ikaw mismong pastor, di mo masabi yun, kayang gawin ni Lord yung faith mo. At ipipreach ko standard ng purity, ng paglilingkod. Tapos hindi ko masabi yun. Sabi ko, Lord, ako una mong binasag bago pa ako tumayo. Kaya kapag nagpa-pray ulit siya sa akin, may patotoo na ako. Ang sasabihin ko, nak, 6 na taon pa lang may pamilya yung tatay, nanay mo, meron akong kilala, 20 years nga eh. Walang imposible sa Diyos. Naiintindihan ba natin? Sa lahat ng oras, hanapin mo yung pagkakataon na pwede kang i-correct ng Diyos. Hindi na pwede yung wala na, ha? Hindi na pwede yung patay na. Hindi na magkakabalikan yun. Baka maasa pa, patay na yung partner ko, magkakabalikan. Sa afterlife na po iyon, ha? Pero naintindihan ba natin? Apakasimple lamang po ng gusto kong i-share. Meron ba dito ngayon nalulungkot? Alam niya, wala na yung heart niya sa paglilingkod. Whether you like it or not, alam mo yung katotohanan. Pag ninakaw na ng kaaway yung joy, pag hindi na right yung spirit, when you start comparison, when you have been insecured, you don't have the right spirit anymore. And the joy of salvation ni Lord sa buhay mo, nanakaw na. Tonight, simple lang ang salita ng Diyos. Those with the clean hands and a pure heart, ang makakalapit sa trono ng Diyos, magpalinis tayo sa Kanya. Tonight, pwede ba yon? As we're gonna worship the Lord. Lahat na may naintindihan sa shiner ni Pastor, can you say amen? Tayo lahat ay tumayo. I'm gonna request one worship. We're gonna worship the Lord. Amen? Lord,